Hello mga kapatid, napansin nyo ba na madalas lang tayong mabait sa mga taong mabait sa atin? Pero paano kung ang nangangailangan ng tulong ay isang taong hindi naman natin kilala o baka isang taong minsan nang nakasakit sa atin? Tutulungan pa rin ba natin siya o tutulungan mo pa rin ba siya? Hello mga ka-Inspiration, welcome back again sa aking vlog. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isang pinakamagandang aral at mensahe na natutunan ko sa kwento ng The Good Samaritan. Napakaganda ng istorya nito mga kapatid. Habang binabasa ko, pinag-aaralan ko ang kwentong ito, na-realize ko na hindi lang pala ito tungkol sa pagtulong, mas malalim pa pala ang mensahe or reminder nito para sa ating lahat. Kung mababasa natin sa kwento, may isang lalaki na naglalakbay at siya'y ninakawan, binugbog at iniwan na halos patay na sa daan, yung kumbaga wala na. May mga taong dumaan, may pare, may mga libita, may mga taong inaasahan mong tutulong dahil siya ay isang religyoso. Pero sa halip na tumulong, iniwasan nila ang sugatang lalaki at nagpatuloy sa kanilang mga lakad or mga bagay na ginagawa. Pagkatapos dumaan ng isang Samaritano sa panahon ni Jesus, ang mga Samaritano at Hudyo ay hindi magkasundo. Tandaan natin yan, hindi sila magkasundo. Pero sa kabila nito, huminto siya at ginamot niya ang sugat ng lalaki. Isinakay niya ito sa kanyang hayop at dinala sa isang tuluyan upang maalagaan. Yung lalaking halos sugatan at patay nang iniwan dun sa kalsada. Dito ko naintindihan na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kadalas magsimba, kung gaano karami ang alam nating Bible verse, at kung ano ang ating posisyon sa buhay. Ang tunay na kabutihan na aking natutunan, nakikita kapag may pagkakataon tayong tumulong at pinipili natin gawin ito. Kumbaga, bukal sa ating kalooban. Naisip ko lang, bilang isang OFW, marami akong nakikilalang iba't ibang tao. May mga kababayan tayong masaya, pero meron ding tahimik na lumalaban sa homesick. Problema sa pamilya, problema sa pinansyal, at marami pang pagsubok sa buhay. Minsan iniisip natin, hindi ko naman problema yan eh. Bakit ko siya tutulungan, di ba? Yun yung totoong nangyayari. Pero ang kwento ng Good Samaritan ay nagtuturo sa atin, minsan ginagamit tayo ng Diyos para maging blessing dun sa ibang tao. Hindi naman laging pera ang kailangan nating ibigay. Yun ang pinaka dapat lagi nating iniisip. Minsan, sa mga taong may nangangailangan ng tulong, sapat na yung mensahe ng pangumusta. Isang pakikinig sa kanilang mga kwento, isang panalangin, at isang simpleng pagtulong sa oras ng pangangailangan na gusto nilang ng taong makakausap. Ngayon, mga ka-Inspiration, gusto ko kayong hamunin, gusto ko kayong i-challenge sa mga susunod na may makikita kayong tao na nangangailangan ng tulong. Huwag agad lumingon sa iba at isipin na may ibang tutulong. Baka ikaw yung taong gustong gamitin ng Panginoon para sa taong yon. Baka ikaw yung taong hinihintay lang na gamitin para matulungan mo siya, para sagutin ang panalangin nila or yung mga pangangailangan nila. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang Bible verse. Sabi nga sa Luke 10:36-37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, and go and do likewise. Diba? Napakaganda ng mensahe. Kaya mga ka-vlog, ang aral ng Good Samaritan ay simple pero napakalalim. Ang pagmamahal ay hindi lang salita, ito ay isa rin sa aksyon. Hindi natin kayang baguhin ang buong mundo, pero maaari nating baguhin ang mundo ng isang tao sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit natin at pagmamahal natin sa Kanya na nagmumula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung na-bless man kayo sa mensahe nito, huwag kalimutang i-like, i-share
at i-comment ang inyong natutunan. God bless sa inyong lahat. At tandaan, maging good Samaritan tayo araw-araw. God bless everyone.